Hello guys! Welcome back to our vlog! Ito na naman po si Father Joel para sa huli at ikaapat na bahagi ng ating pag-discover, paglalakbay dito sa napakagandang paraiso na kung tawagin ay Esperance. At pagpapatuloy po natin ang ating pag-discover sa napakaganda nilang karagatan, sa napakaganda nilang tanawin na ito. Pero alam nyo ba, walang naliligo dyan sapagkat una, malamig pa. Pangalawa, wala pa namang masyadong tao. At pangatlo, dangerous din po kasi nga malakas ang alon at baka may shark na naghihintay. At ito nga pong napakaganda dito sa Australia. Kung inyong mapapansin, lagi po nilang binibigyan ng napakagandang mga pathway. Kung kayo sumusubaybay sa aking mga paglalakbay, shoutout sa inyo. Yan, kasama ko pa rin si Kuya Buddy at saka si Ate Ludi. Kung kayo nakikisubaybay lagi sa aking mga vlog, makikita ninyo na talagang yung mga pathway, yung mga karsada, kahit gaano kalayo, ay hindi nila pinangihinayangan na gawa ng napakagandang mga pathway sapagkat ibinabalik lamang nila ang karapat-dapat sa mga mamamayan nito na nagbabayad ng tamang buwis. Kaya nga po, kitang-kita nyo ga ang napakagandang lugar na ito. At yan ang sinasabi ko sa inyo, walang masyadong tao sapagkat mayroong designated na lugar kung saan doon sila pwedeng maligo katulad nito. Ito ang tinatawag na Twilight Beach. Yung mga pinuntahan namin kanina, yun yung mga 10 Mile Beach at saka yung iba pang mga beach na yon, hindi po sila ikangay recommended na doon ka magsuswimming. Sapagkat unang-una mabato, pangalawa malakas ang alon, panghuli ay baka may shark at hindi ganoon kasi. Pero ito, lugar na ito, Twilight, kita nyo naman, kita nyo ang pinapakita ko sa video na yan. Yan yung mga caravan. At kung kayo nanood ng The Journey dyan sa Netflix, kita nyo ba? Sila ay gumamit ng ganong mga caravan at yun ay na-shoot sa Tasmania. Pero kahit kayo ay pumunta dito sa Western Australia, para ka na rin kayo nasa Tasmania sapagkat ganyang kaganda ang mga tanawin dito. At yan na nga po, nakabalik na kami dito sa City of Esperance. At syempre, inabot na kami ng tanghalian. At ano pa nga bang gagawin kapag tanghalian, di kakain tayo. Lalamon tayo. At yan na nga, maswerte tayo sapagkat nakalibre na naman tayo ng tanghalian, courtesy of Kuya Buddy and Ate Ludi. At pagkatapos magtanghalian, syempre, matutulog na sila, may meeting pa sila, pero hindi tayo nagpaawat. Ating pupuntahan pa rin ang iba pang mga lugar dito na talaga namang napakaganda. Kita nyo yan? Oh, sabi ko nga, imagine, look at that. Kung ito sa atin sa Pilipinas, ay sigurado kung bawal nang pumunta dito. Bakit? Na-privatize na. Yun naman pong napakaganda yan, no? Talagang, minsan nga nakakahinayang at nakakalungkot isipin pag nakarating ka talaga sa ibang bansa. Hindi naman sa ibinababa natin ang ating bansa. Talaga namang lagi nating ipinagmamalaki. Pero kapag nakarating tayo ng ibang bansa at nagkaroon tayo ng mga comparison, it's either matuwa ka, ipagmalaki mo ang iyong bansa, or malungkot ka para sa iyong bansa. Sapagkat kung tutuusin, may mas magaganda at higit na mas maganda pa dito sa atin sa bansang Pilipinas. Subalit, hindi siya nagiging available or easily accessible para sa lahat. Unlike dito, walang mga entrance fee, pumunta ka hanggat gusto mo at napaka-safe nung lugar. At binibigyan nga nila ng magandang pagkakataon ang bawat mamamayan na inyong namnamin ang sariling bayan. Napakalakas po dito ng tinatawag nila na support local. Yan, ito may sa produkto, ito man ay sa mga gantong mga tanawin. Ay nakakalungkot nga sa atin sa Pilipinas, yung mga gantong tanawin, mas nauna pang makarating ang mga banyaga. Kaya bago natin tuklasin din naman ang ibang lugar sa buong mundo, tuklasin din natin ang ating sariling atin. At makikita natin, bagamat hindi ganito kaayos kung tutuusin, pero hindi maikakaila na napakaganda, napakayaman ng ating bansang Pilipinas. Pero syempre, for now, dahil na dito tayo sa Australia, at pasalamat na tayo sa Diyos at nabigyan tayo ng ganitong pagkakataon na makita ang gandang ito. Pero ang sabi nga po, lagi nating tatandaan, lahat ng ganda at biyayang ito'y nanggaling sa Diyos na lumikha, kaya dapat tayong magpasalamat sa Kanya.